Mga kapatid, mga minamahal, tayo nagkapatuloy sa ating pagtatalakay po tungkol po sa ating pong serye. Ito po yung matapos mong enjoy o habang ina-enjoy mo ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo, ano ang gagawin mo? Sabi natin on the first Sunday, you cannot help but to pass it on. Everybody shout and say, pass it on. Pakilakasan po, pass it on. Dahil sobrang enjoy mo, na mahal ka ni Lord. Sino ay niwalang mahal siya ni Lord? Pwede bang taas ang kamay? Pwede bang sumigaw ng malakas na Amen? At kung totoo, na-enjoy mong mahal ka ni Lord, you cannot help but to pass it on. This is the experience of a Samaritan woman. In John chapter 4, makikita po natin. Basahin po natin ano po ang ating three key verses. Ano po? And may the Lord speak to our hearts. Ano po? Ito po yung Samaritan woman na talagang sa kanya pong encounter sa Panginoon ay nakaramdaman niya ang pagmamahal ng Panginoon. Nararamdaman niya that this love has no condemnation. That this love is so deep, so wide. Ano po? Alam niyo sabihin yung how wide, walang sinisino yung pag-ibig ng Panginoon. Kahit ang babaeng ito, nakailan ng asawa, ay talagang yung iba hindi na siya kayang mahalin pero mahal pa rin siya ng Panginoon. How deep? Ibig sabihin, walang makatitinag. Ano mang paninira laban sa iyo, mahal ka pa rin ng Panginoon. How many of you will say amen to that? How great, walang kapantay, walang kaparis ang pag-ibig ng Panginoon po sa ating pong lahat. Kaya mga kapatid, mga minamahal, itong babaeng ito, nang ma-encounter niya ang ating Panginoon, ito yung Samaritan woman, makikita po natin na sa kanya pong karanasan sa ating Panginoong Jesucristo, ay nakita po niya that there is no one in her life, especially in her condition, na nagmahal sa kanya ng ganon, na tinanggap siya. Ang babaeng ito ay sumalok ng tubig, at sa kanya pagsalok ng tubig, minabuti niyang tanghalin tapat para walang tao. Iwas siya. Sigaw niya nga, iwas. Iwas siya sa mga tao. Iwas siya sa mga mapanuring tingin ng tao. At marami siyang kinatatakot sa buhay. Kaya tanghalin tapat. Lo and behold, pagdating niya doon sa well ni Jacob, mayroong tao at lalaki at Hudyo. Ibig sabihin, of all the people, ito yung mga holier than thou ng mga Hudyo. Kaya napakahirap ng kanyang naranasan. Pero kailangan niya sumarok ng tubig. Marahil, wala na silang iinumin tubig. At kailangan niya yung tubig. Kaya lumapit siya. At doon naman siya kinatagpo ng ating Panginoon at humingi sa kanya ng tubig. At doon nagsimula ang conversation. At humingi ang Panginoon ng tubig sa kanya. At doon sila nagsimulang mag-usap. At habang nag-uusap sila, nakita ng Panginoon na ang puso ng babae ay naghahanap sa kanya. Tingnan po natin. Let's read. John, let's show the passage, please. John chapter 4. Let's just read 3 verses. Let's just read verse 28, 29, and 30. Iniwan ng babae ang kanyang banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko." So, she realized that Jesus knew everything about her, and yet, He continued to converse with her. And yet, hindi siya pinandirian. And yet, siya tinanggap. Kaya she could not help but to go to the people na kinatatakutan niya. At siya ay nag-proclaim. He proclaimed his encounter with this man. He actually proclaimed Jesus. He proclaimed the love and the acceptance that she received from the Lord. Mga kapatid, mga naman, if you really experience the love of the Lord and His forgiveness, you cannot help but to proclaim that same love. Everybody shout and say, proclaim. Ang sabi niya po, halika kayo. Balikan natin ito lahat. Halika kayo. Halika kayo. Halika kayo. She started to point people to Jesus. Sapagkat wala siya natagpo ang nagmamahal ng ganong kalawak. Ibig sabihin, wala pong sinisino. Ng ganong kalalim, hindi matitinan na pagmamahal. Ng ganong kadakila, walang kaparis sa pagmamahal, kundi sa taong ito, na ang pangalan ni Jesus. Kaya po, dahil doon, she began to proclaim, halika kayo. Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na nga kaya ang Kristo.
Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Why do you think should the people listen to this woman na kanilang inaaba, na kanilang minamaliit, na kanilang pinandidirian, na kanilang ika nga ay ina-outcast? Why should these people listen to this woman? Well, because suddenly, a big change happened in this woman. They knew for a fact na ang babaeng ito ay kung sasarap ng tubig ay lagi tanghalin tapat. They knew for the fact na ang babaeng ito ay lagi iwas sa tao. They knew for the fact na ang taong ito ay kinakain ng guilt. Ano po? Sa pagtingin pa lang ng tao, nauupos na siya dahilan sa kanyang guilt. Ano po? But all of a sudden, this woman came. Something has changed to this. Something has changed. And whatever that changed this woman, attracted these people to listen, to follow, and to even go where she was pointing them to go. What a wonderful sight. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, do you ever sometimes feel na nobody is listening to you anymore? Do you ever sometimes feel na you are not being valued anymore? This was the feeling of this woman, the Samaritan woman. And yet, sige nyo nga po, and yet, because of her encounter with the love of Jesus, because of her encounter with the acceptance of Jesus, suddenly, something has changed. And she began proclaiming the love of the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, this is our series this month. That you and I, every one of us, must always proclaim the love and the forgiveness of the Lord. Ano po? This is what we call, pakibasa nga po, pakilakasan po. Ano ang natural impact na pagmamahal ni Lord? We will proclaim Him. Sapagat walang ganong kalawak, walang ganong kalalim, walang ganong kadakila na pag-ibig. And what are the things that happen to this woman? And I believe this can happen to all of us. Number one, yung babaeng ito ay nagpunta doon sa well. Ang priority niya, makasalok ng tubig. Di ho ba? Ang priority niya ay mabilis siya makasalok na wala nakakakita at makabalik sa kanyang bahay nang wala masyadong hassle. Pero bigla mayroong tao siyang nakita. At ito na nga ay ang Panginoong Hesukristo. At ang priority niya ay mabilis na makasalok. Pero in-engage siya ni Jesus sa kwentuhan. So habang siya sumasarap ng tubig, sinasagot niya si Jesus. And habang sinasagot niya si Jesus, lumalabas doon, ang babaeng ito was knowledgeable about Jacob, about the scripture. And yet, ang buhay niya ay hindi maayos. And yet, ang puso niya ay malayo sa Panginoon. Could it be possible that some of us know about the Bible, know about Jesus, pero malayo ang loob natin, malayo ang puso natin? This was exactly the picture of this woman. Ano po? At doon ngayon, sabi sa kanya, humingi ka ng tubig, wala ka namang pansalok. Ano, sabi ng Panginoon, kung nakakita mo lang, kilala mo lang, humingi sa'yo ng tubig, ikaw ang hihingi. Nagulat siya, humingi ka, tapos ikaw ako hihingi. And then as in their conversation, Jesus introduced himself as the living water. The living water. And this woman became interested about the living water. At realize niya na ang tubig na buhay ay si Jesus mismo at ang kanyang pagmamahal. Kung siya pasalok-salok pag naubos siya ng tubig, ngayon, dahil kay Kristo, hindi na siya mauuhaw. Hindi na siya magpapalipat-lipat ng boyfriend para maghanap ng something that will satisfy her. Because she can find satisfaction in Jesus. How many of you agree that we can find satisfaction in the love of Jesus? Can you hear another amen? But what I would like you to see is this. Balikan natin yung unang talata, verse 28. Then, look at that. Pakibasa. Ano ba sabi? Leaving her, the woman went back to the town, leaving her water jar. Sabi, pakibasa uli. What is the implication of the water jar? The water jar, ladies and gentlemen, speaks of her priority. Her priority was to get enough water for her and probably her children and sa kanyang bahay para may supply. Ngayon, yan ang problema nating mga Pilipino. Nagkukulang tayo sa supply ng energy at ng langis.
Kaya kailangan magtipid-tipid tayo. Ano po? At idalangin natin na nawa ang Congress, ang Senado at ang Kongreso ay bigyan na ng kapangyarihan si Bongbong Marcos, Pangulong Marcos, na ikat o bawasan ang excise tax at kung maaari pati yung VAT. Sabi sa akin ng isa, Bishop, do you realize magkano ang mawawala sa income ng gobyerno kapag tinanggal yan? Sabi ko, do you also remember magkano ang nawawala dahil sa korupsyon? E di mas mabuti ng marami mawala sa income, mababawasan na mawawala sa korupsyon, agad-agad ay ma-relieve ang mga Pilipino. E paano anya? Di pati pakimayayaman, mabebenepisyohan pag tinanggal ang excise tax at saka ang VAT. Well, simple. Yung mamahalin sasakyan, hindi po pwede, as is. Pero yung mga simple lang ang sasakyan, yun, wala nang VAT at wala nang excise tax. Ipanalangin natin na hindi maging lokohan ang kanilang pangako na tanggalin ito. Because that's the only way. That's the only way. Nung yan ay pinapas ang batas ng panahon ni Pangulong Duterte, ay tinututulan na natin. Ano po? Yung batas na yan. Sapagkat karaniwang mga tao ay itinatax sa mga, ang dapat ang itax ay ang mayayaman. I pray that this situation will bring this government to really show that they are for the poor. Upang yung supply ay hindi mamonopolize ng mga mayayaman sa Pilipinas. But just the same, what we are saying is this. Tayo ngayon ay may scarcity ng langis at ng energy. Kaya talagang paplanuhin natin, lakad natin. Ano po? Hindi tayo basta lakad larga ng larga. Ano po? At importante na talagang tayo makibahagi na siguro yung pambili ka ng gas. Pero yung supplies nga ng gasolina sa buong Pilipinas, limitado. Kaya kung pwede naman magtipid, patayin ang ilaw. Pag walang gumagamit, pwede ba yun? Nandiyan ba kayo? May kausap ba ako? Pwede ba yun? Yung mga nakasaksak na electric fan, kahit hindi umaandar, gumagamit yun ng energy. So tulong tayo. Ano po? So itong babaeng ito, ang scarcity niya, water. So priority niya, makakuha ng water. Alam nyo, tuwing ina-announce na tataas ang gasolina, haba ng pila sa gasoline station, di ba? At nalulungkot tayo sapagkat marami mga may gas station, nabili naman yung gasolina nung mura pa, bilang hinord at ibebenta kinamartisan kasi mataas na. So that is economic sabotage. Ano po? Kaya talaga we pray, ano po, that even Filipinos will care for one another. But what I'm saying is this. For us, ang priority natin, makakonserve ng langis at makagawa ng paraan ng ating pamahalaan ngayon na talagang i-prioritize yung poor. Yung sinasabing may ayuda ang tricycle driver, ang mga ikat lang ang excise tax at saka ang VAT, tapos hindi pa mananakaw ang mga ayuda. Kapag may ayuda ang driver, may ayuda ang ang gagawin ng mga tagapamahala, bigyan mo ko ng ID ng driver. Yung driver hindi na naman lumalabas. May ID siya. May korupsyon. Ano po? Pagka may cash, may korupsyon. Let's pray. Ano po? We are lobbying for this. But whatever happens, we believe. Ang pag-asa natin ay ang Panginoong Diyos. Can you hear amen? Tulad ng babaeng ito, siya ay nangangailangan ng tubig. Sa kanyang pangangailangan, Jesus was there. Do you believe na sa gitna na yung pangangailangan, naririyan ang Panginoon? Isa lang Do you believe na sa gitna na yung pangangailangan, nandyan ang Panginoon? Yes, He was there. And He conversed with the woman. And when the woman suddenly received and experienced the love and the forgiveness of Jesus, she started to proclaim. And how could she do that? Well, because number one, nagkaroon siya ng bagong priority. Nagkaroon ng change sa priority ng babaeng ito. Ang priority niya, yung water jar niya, malagyan niya ng tubig, maiuwi niya sa bahay. But all of a sudden, she left the water jar and did something that becomes her new priority. And what is that? The priority of proclaiming the deep, the wide, and the great love of Jesus. So malaki pa nga ang lahat naniniwala dito. Mga kapatid, mga minamahal, yan yung essence ng Matthew 6:3. Seek ye first the kingdom of God, and all of these things shall be added unto you.
ngayong krisis, lalong kailangan ng taong marinig na tanging si Kristo ang ating pag-asa. Hindi ang sinumang politiko. Ano po? Ang mga politiko natin ngayon, kaya aga-aga, nag-aaral na sila'y tatakbo. Magtrabaho muna kayo kaysa takbo ng takbo. Pagtakbo ang ina-announce ninyo. Ano po? Kaya aga-aga pa lang tungkol sa pagtakbo na sa 2028. Anong taon na ba ngayon? Anong taon na ngayon? 2026. Ba't pagtakbo sa 2028 pinag-uusapan? Trabaho ka muna. Ano bang trabaho mo? Di ba? Mga kapatid, ito po, let there be wisdom sa atin. Ano po, pag-discern. So kailangan natin, ang priority po ng babaeng ito, sa gitna ng crisis, ay talagang i-proclaim pa rin si Jesus. Naroon pa rin yung kanyang need of water. Naroon pa rin ang kanyang need of that water jar that she entrusted to the Lord. Ano, di ba? Yung water jar na yun, pero pag iniwan niya, maaaring makuhanin yun ng ibang tao. But she began to develop a new priority. Ano ang kanya naging priority? Proclamation of the love of the Lord. Hallelujah. At ang promise ng Panginoon, He will add unto us. When you and I commit ourselves to proclaim Jesus to others, Jesus will take care of our burden. Ulitin ko po, when you and I concern ourselves in proclaiming Jesus, Jesus will concern Himself in taking care of our needs. That's why sabi sa 1 Peter 5:7, ano po? Ano sabi ng 1 Peter 5:7? Cast all your cares upon Him, for He cares for you. 1 Peter 5:7. Tumabahin ito, yung water jar niya. Iniwanan niya sa paanan ni Jesus. And she did something more important. And what is that? Wala na. Ano yung something important? Proclaiming Jesus, proclaiming the love of the Lord. Hallelujah. And yes, in times of crisis, people are more sensitive to God. Panalangin natin na matigil na ang paggigera ni Trump at ng Israel sa Iran. Alam niyo ba na ang bansang pinakamaraming mga Christian ngayon ay ang Iran at saka ang China. Kung saan may persecution, mas dumarami ang mananampalataya. Palapakan natin ang Panginoon sa bagay na yun. In our discussion last week, it has been reported that the country that has most number of churches today are actually Iran and China. Kaya po ipanalangin natin na nawa itong development na ito ay talagang patuloy na magdala sa mga Iranian at mga bansa na may paghihigpit para tumawag sa Panginoon. Sa panahon ito, na tayo nasa krisis, magindaan nawa ito para yung ating mga kaibag-anak, kaibigan, ay maghanap sa Panginoon so that when you and I proclaim Jesus, they are ready. As a matter of fact, they are ready. Pag binasa mo yung talata, mga kapatid, makikita mo dyan na naglakbay si Jesus ng matagal. Sa paglalakbay ni Jesus, napagod sila at nagutom. Kaya yung mga alagad, pumunta sa bayan, kani-kanyang hanap ng mabibiling pagkain. Habang naghahanap sila ng pagkain, si Jesus na iwan doon sa well. Yung pala, imimit ni Jesus yung babae. Divine appointment. Nung dumating na yung mga alagad, nagulat sila, si Jesus nakipag-usap sa babae, pero hindi sila kumibo. At pagkaraan, inalok nila si Jesus ng pagkain. Kain na po. Sabi ni Jesus, meron akong pagkain na hindi nyo nakikita. Hanap sila sa kayong pagkain. Hinahanap. Do you remember the passage? Let's just show the passage. Ano po? Makikita natin doon. Hinahanap, ano yung pagkain? At sabi ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng aking Ama. And what is that? Proclaiming God's love and salvation. Priority. Everybody say priority. Alam niyo, yung pagkain ay priority rin yan, hindi lang tubig. So the new priority of every person who experience the love of God is to proclaim the one who is the answer to people's need. And His name is Jesus. When was the last time you proclaimed? You shared the gift of life. When was the last time you proclaimed His love and His forgiveness? Oh, it is our prayer na bawat isang taga-hope of glory, because we experience the love of God, we cannot help but to proclaim Jesus to others. How many of you would like to become like that? Can I hear a louder amen? Continue to enjoy the love of God. And because of that, proclaim it
Open your mouth and proclaim Him. Just as this woman, she opened her mouth and she proclaimed. Second thing, kaya po yung mga tao ay biglang napasunod niya. Samantalang yung mga taong yun ay nilook down siya. Biglang napasunod niya. Bakit naramdaman? Number 2, ng mga tao sa babaeng ito na may nagbago. Dati itong babaeng ito ay matatakutin. Matatakutin to dati. Punong-puno ng takot. Pero ngayon, hindi na takot. Pumunta pa sa kanila. At sinabing, meron ako nakakusap. Sinabi lahat tungkol sa akin. So itong mga tao ito nagulat. Ito yung matatakutin eh. Ito yung iwas ng iwas eh. Pero ngayon, look at her. Something has changed. Kaya they were moved to go and listen to Jesus and go to Jesus. Why? Why? Because something has changed to that woman who had experienced the Lord. Ano po yun? Yung kanyang takot. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa kanya, naharap niya ang kanyang takot sa buhay. Number 2, ano po? Hinarap niya, ano po? Dahil sa kanyang pagkaranasan sa istorya ng kanyang pagkaranas sa Panginoon, because of the story of experience with the Lord, ano po? Ay nagkaroon siya ng tapang na harapin ang kanyang mga takot sa buhay. Mga kapatid, mga minaminahal, madalas po sa atin, inaantay natin, mawala na yung takot, bakit bago tayo susunod? Hindi ho. Habang nandyan ang takot, humakbang ka. Ulitin ko po. Marami sa atin, nag-aantay na mawala ang takot bago humakbang ng pagsunod sa Panginoon. Hindi po. Si Abraham, nang tawagin po siya ng Panginoon, meron siyang takot. Pero dahil sinabi ni God, sa gitna ng takot, humakbang siya ng pagsunod. At sa paghakbang niya ng pagsunod, naroon ang pagkapala ng Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, this woman was able to face his fear. Yung aking apo si Teo, ay lagi tinatakot, ng kanyang lola. Kaya mas malapit sa akin eh. Lagi tinatakot. Tatakbo naman, tatakbo yun. At pupunta kang ino. Sa lolo. Bida lolo, at kakalong sa lolo. Pero one thing we notice sa aming apo, tatakot yun. Pero pagkaraan, bababa uli. Babalikan niya yung nananakot sa kanya. Tapos sabi niya, tatakbo na naman. Ha? Tapos babalikan niya kusa. Yung kinatatakutan niya, binabalikan niya. Hanggang sa eventually, hindi niya na kinatatakutan. Sapagkat nakita niya na ang kinatatakutan pala niya ay isang napakagandang lola. Hallelujah, praise God. Mga kapatid, sa maraming pagkakataon natin buhay, dahil lang sa takot, tumalikod ka na. Dahil lang sa takot, huminto ka na. Dahil lang sa takot, hindi ka na nagpatuloy. Ang sinasabi ng Panginoon, just proclaim. Just proclaim with boldness. Natatakot ako eh. Paano ba tanggalin ng takot? Gusto niyo malaman paano tanggalin ng takot? Can you hear that? Amen? Start proclaiming. Even in the midst of your fear, start obeying. Even in the midst of your fear. And as you obey, yung takot na yon ay tatanggalin ng ating Panginoon. Sino? Ang nakakadama ng takot. Ang sabi nga ng amen? Sabihin mo sa katabi mo kung nag-amen. Nag-amen ba yung katabi mo? Sabi mo, congratulations, totoong tao ka. Sapagkat lahat ng totoong tao. Sometimes I was asked, do you still feel afraid whenever you speak? Sabi ko, of course. Especially when I don't know my crowd. Especially when I'm not sure what God is going to do and I have to discern from my materials that I have prepared. I felt that something, God is going to accomplish something I don't know. I feel afraid. At sabi ko, the greatest fear I have in preaching and teaching is when I am no longer afraid. When I'm no longer afraid to speak and to preach. Because if that happens, I am relying on my flesh. Hello? Nandyan ho ba kayo? I'm relying on my flesh already. So yung aking takot ay nagiging daan para sa Kanya ako manangan. At sa pananangan ko sa Kanya, nararanasan ko ang Kanyang higit na kapangyarihan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, anong takot mo kaya hindi mo ka makapag-share ng salvation? Anong takot mo kaya hindi ka makapag-share ng gift of life? Anong takot mo? Well, if you ask me,
How can you remove that fear? Simple. Don't wait for that fear to go away. Ano po? Harapin mo. Sabi mo, harapin mo. Sabi mo, lakas mo, harapin mo. Sabi mo sa katabi mo, harapin mo, harapin mo. Harapin mo ang takot mo. Magugulat ka. Yung mga taong sesiran mo na natatakot ka, yung pala ang pinaka-ready na. Hallelujah. Yung pala ang makukulat ka, naghahanap. At kuminsan, kung sino pa yung alam mong pilosopo, yun yung naghahanap sincerely sa Panginoon. And it takes boldness, bold proclamation of a believer, of a disciple who faced his or her fears in life. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. People need the Lord. And the only one whom God sent to these people are the one who experience His love. Sino ang nakaranas ng pag-ibig at pagkapatawad ng Panginoon? Sumigaw ng Amen. E di ikaw mag-proclaim, tapikin mo yung katabi mo. Mag-proclaim na tayo, ha? Let's proclaim. Sabi natin nakaraan, win soul and nurture them. Win soul and nurture them. So kung ikaw ay career woman, di dun sa trabaho mo. Kung ikaw ay full-time mother, habang nag-aalaga ng baby, yung mga kasama mo nagbe-breastfeeding, habang nagkukwentuhan kayo, proclaim mo sa kanila. Wala tayong lusot, mga kapatid. This woman faced her fear with boldness. Mga kapatid, mga minamahal, only the kind of person like this woman who truly experience and appreciate the love and the forgiveness of the Lord can boldly proclaim, can face their fears in life. Sapagkat nakita niya na si Jesus, tinanggap siya. Na si Jesus, pinatawad siya. Na si Jesus ay niyakap ang kanyang kasalanan. Kasi sabi niya, could this be the Messiah? She told me about everything about myself. Grabe yun, ano po? Meaning, she realized that Jesus knows her. Enough for Jesus or anyone to reject her. And yet, she was never rejected. That's why she faced her fear and began to proclaim someone who never rejects anyone. Hallelujah. And His name is Jesus. She was truly convinced of the love and the forgiveness of Jesus. Are you really convinced of the love and forgiveness of the Lord? Can I hear another amen? Then you will proclaim, mga kapatid. Pangatlo at panghuli, itong babaeng ito, hindi lang po niya hinarap yung kanya pong takot. Tignan po natin, ano po, ha? Nasabi dyan, ano po? Nasabi dyan ay, the woman went back to the town and said to the people, come, see, a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? And they came out of the town and made their way toward Him. Alam niyo mga kapatid, ang babaeng ito was not only afraid, he was also living in shame. Ano po? She was also living in shame. Ano po? Mga kapatid, mga minamahal, sapagkat siya nahihiya, siya batbat ng self-condemnation. Ano po? Siya alipin ng kanyang condemnation sapagkat alam niya na siya po ay may namumuhay ng hindi ayon sa ating Panginoon. Ano po? Alam niyo, sa mga talatang ito, makikita natin na she did not only face her fear, but she also overcome her guilt, her shame. Alam niyo, yan ang isang problema ng ating kultura. Yun tinatawag nating shame culture. Ano? Nakakahiya ka. Hindi ka mahiya. Yung pong gano'n, kahit tuloy parang bumabaong ka. Ano po? Alam niyo ba na kahit kailan hindi ka kinahiya ng Panginoon? Kinahilado, amen? Hindi tayo kinakahiya ni Lord. Sabi ng Panginoon, kilala ka niya, katulad ng babaeng ito. Pero walang anumang bagay sa iyo na ikinahihiya ng Panginoon. Kaya po, she moves, this woman, mula sa kanyang past shame to become fruitful. Bakit ko nasabi siya naging fruitful? Well, pag binasa niyo po yung mga talata,
Ano po makikita natin dyan? We can just show the verses na itong babaeng ito, sinunod siya ng mga tao. Lumapit siya kay Jesus. At sila'y nanalig. Sabi, di ba? Pero hindi lang yun. Inimbitahan nila si Jesus na mag-stay doon. At nag-stay naman si Jesus. At ni-nurture sila ni Jesus, ni-nurture. At pagkaraan, pumunta itong mga taong ito doon sa babae. At sabi niya, alam mo, nanalig kami hindi lang dahil pinroclaim mo. Wow, that's wonderful. The foundation of their faith was not on that woman. The very foundation of their faith was grounded on Jesus Christ. Colossians 2:7. Ano po? Ano sabi diyan? Colossians chapter 2, verse 7. Rooted and built up in Christ, in Him. Kaya yun po ang kagandahan. Ano po? If you are proclaiming the Lord, you point people to Jesus. You point people to Jesus. Kaya tawag natin usher. Usher people to Jesus. At pag kami nag-profess to accept the Lord, i-ground mo na siya kay Jesus. At tawag natin doon ay nurturing. Ino-nurture mo siya. Kaya sabi diyan, hindi lang kami naniwala dahil sa iyong sinabi. Naniwala kami because we too have our own experience of His love and His forgiveness. Wala bang palakpak sa Panginoon sa bagay na yun? What the fruitful life? Ano po? When you and I are delivered from shame, Romans 8:1. Romans 8:1. Therefore, there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Mga kapatid, when you stop condemning yourself for the things that you fail to do, or for the things that you have done that you know are not pleasing to God, the more you can become fruitful. Romans 8:1, wala nang condemnation. Stop condemning yourself. Jesus is not condemning you. Jesus has forgiven you. Jesus has accepted you. So Psalm 103 verse 12, ang ganda po dyan. Ang sabi ng Psalm 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. That's the kind of Jesus that we have. He is not a condemning God. So stop condemning yourself. Kaya sabi po ng Romans, it is His kindness that leads us to repentance. Sa sobrang bait ni Lord, ikaw ngayon ay magsisisi, sobrang hiya. Ayaw mo nang gumawa ng mali, sapagkat kahit anong maling gawin mo, may kapatawaran. Sino iniwala daw? Magsabi ng malakas na amen. Ipalakpak ng malakas ng kamay. At ang response natin, proclaim, 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 proclaim the Lord into your life. Mga kapatid, mga minamahal in our lives, to the people in our lives. Hallelujah. Mga kapatid, mapakaraming tao, naniniwala naman sa Diyos. Ano po? At nananalig sa Kanya. Pero, they have yet to experience the impact of His love and His forgiveness. Like this woman. If you would really embrace the love of the Lord and enjoy it, people around you will notice something has changed in you. My high school teacher, after not meeting him from about 4 years, I met him one time at sabi niya, you know, Jonel, something has changed in you. Sabi ko, ano yun, sir? I cannot tell. But something has changed. Ang sarap nung gano'n, ano po? Andyan ho ba kayo? Hello? Something happened from within. At nung kami naghiwalay, sabi ko, pumugi ba ako? Nadagdagan ba ang buho ko? Hindi naman, ano po. Pero I knew when I studied this, something has changed within me. When I embrace that I am loved and I am forgiven. Because of that, I became confident. I became confident. Hindi dahil tumalino ako, hindi dahil marami na ako na-accomplish sa buhay, but because of the love of the Lord. So much so that that confidence attracted the girl who became my wife. So yung asawa ko, sabi niya, hindi namang pogi ito, pero confident na confident. Ayun, nagustuhan niya ako. Amen? So sa mga binata dyan, nadaan sa confidence. Hindi self-confidence. Confidence on the love and the forgiveness of the Lord. Some people ask me, how can you talk to people in power, the powers that be? Where are you drawing your confidence? And I could not tell them where.
Then when I studied this verse, I realized, now I know. It's because I am fully convinced how wide, how deep, how great is the love of the Lord in me. That's why I never hesitate to proclaim Jesus. I never even get tired of proclaiming Jesus to other people. If we have one desire as a church, it's not that we become big church. No. That all of us and those who will become part of us will always proclaim Jesus. Because we all experience His love and His forgiveness. Mga kapatid, can you truly say that the Lord loves you? Can you hear another amen? Then proclaim every day. Look for all the opportunity to proclaim Him. That can happen. If we become like this woman, we will have a new priority. Hindi lang career. In the midst of our pursuit of career, we proclaim Jesus. Hindi lang business. In the midst of doing the business, we will proclaim Jesus. Amen? At hindi lang po yung nagkakaroon pagbabago sa priority, kundi nagkakaroon tayo ng tapang, naharapin ang mga takot sa buhay. Kapag ka naharap natin yun at proclaim natin ng Panginoon, pati mga takot mo sa ibang bahagi ng buhay mo, kayang-kaya mong harapin. Hallelujah. Ulitin ko. When you face your fear in proclaiming Jesus, that even though meron kang fear, you share Jesus, even in other areas of your life where you have fears, you will find yourself courageous. Hallelujah. At pangatlo, sabi natin, you will be delivered and freed. You will have the experience of deliverance from the past shame in life. And because of that, you and I will become fruitful. Look at this woman. Her life was worthless already. People no longer value her, not just because she was a woman, not just because she was a Samaritan woman, but because she was living in sin. She is a disgrace to their community. And yet, because of her experience of the love of the Lord, and He embraced that love, she became fruitful. Hallelujah. Tayo lahat ay yumuko. Ipikit natin ating mga mata. The Lord wants you to become fruitful. Gustong ipahiya ng Diyos ang demonyo sa buhay mo. By making your life very fruitful, just like this woman. And may the Lord speak to our hearts. Hallelujah. Habang kayo nakayuko, nakapikit ang iyong mga mata, are you ready to change your priority? To face your fear and to set aside shame that cripples you. And let God give you a fruitful life. Hallelujah. Kung yan ang iyong prayer, maribantas mo ang iyong kanang kamay sa Panginoon. Yes. Wow. Amen. His love is so deep. His love is so wide. You begin thanking God for His love. Brother, sister, nanay, tatay, magsimula ka magpasalamat sa pag-ibig at pagkawatawag ng Panginoon. Hallelujah. At kung ikaw ay punong-puno ng pagkapasalamat, ay sa taas mo ang dalawang kamay mo sa Panginoon. Sabi mo, Lord, maraming salamat. Maraming salamat. And feel free to stand up and sing this song unto the Lord. Come on, sing this to the Lord. Sing this to the Lord. Hallelujah. How wide, how deep, how great is your love for me.